Fake pala ito, mga kababayan, na pinapakalat nila. Sa bagay, mahilig talaga sila sa fake. Yan o, in-highlight pa yung pangalan ni Lisa Araneta Marcos. Di ba nakakaduda po? Talagang manipulado ang mga survey firms. Surveys ng mga survey firms. Ngayon po, hindi nakapanipaniwala. Kaya kahit mataas yung ratings ng ating Pangulo, deklara na yung police report ang LA ay fake. Gawa-gawa lang po, mga kababayan, yung sinasabing police report. Manufactured lang yon, mga kababayan, para gamitin sa propaganda. First Lady, ang Pangulo at ang administrasyon na ito. Nakakahiya ang kanilang mga ginagawa. Na ito ay nakita nila kung ano ba ang ginagawa ng Pangulo at ng administrasyon. Pero tulad po na sinabi natin, nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Pulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pulsa, what you see is what you get. You decide. Ito po, mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. So sinagot na po ng Palasyo Malacanang yung pinapakalat ng mga DDS na sabi police report mula sa Los Angeles na nagsasabing involved si First Lady Lisa Marcos sa nangyaring pagkamatay, drug overdose, mga kababayan, ng Rostans owner at heredero na si Paulo Tantoco. Sabi ng Palasyo Malacanang, yung police report na niyang sinasabi nila, fake. Fake pala ito, mga kababayan, na pinapakalat nila. Sa bagay, mahilig talaga sila sa fake. Yan o, in-highlight pa yung pangalan ni Lisa Araneta Marcos. Ang dali-dali kasing mamiki ngayon sa pamamagitan po ng AI. Yung video, pinake nila, polvoron video. Palibasa po, mga fake people sila. Di ba? Pabrika ng fake news, mga kababayan. Sabi ko sa inyo, pag ang balita po galing sa kampo ng mga Duterte, huwag kayong maniniwala. Punong-puno sila. Punong-puno sila, mga kababayan, ng kasinungalingan. Fake news. Kasi nga, pabrika sila ng fake news. Factory of fake news. Si Digong mismo, sabi noon, mga kababayan, ni E.S. Lucas Bersamin. So ano pang asahan natin sa mga taong ito? So umaasa na lang sila, mga kababayan, sa mga kwentong fake para siraan yung ating first couple. Tumaas na naman kasi, mga kababayan, yung ratings ng ating Pangulo. Pero ang hindi po matanggap ng mga matitino ang pag-iisip na mga mamamayang Filipino kung bakit si Sara, mataas pa rin yung ratings ni Sara sa latest na result ng survey ng SWS. Kaya yung SWS po, makaduda na rin. Wala mang ginagawa. Lagi pong non-working holiday ang bawat araw kay Sara Duterte, pero may mataas pa ring performance rating. Wala mang performance, pero may performance rating. Di ba nakakaduda po? Talagang manipulado ang mga survey firms. Surveys ng mga survey firms. Ngayon po, hindi nakapanipaniwala. Kaya kahit mataas yung ratings ng ating Pangulo, hindi pa rin tayo makumbinsi. Di ba? Kaya tingin tuloy natin na, mga kababayan, ginagawa nilang mataas yung ratings ng ating Pangulo para maniwala tayo. Mataas yung ratings ng Pangulo, tapos mataas rin yung ratings ni Sara. Para credible pong tingnan. Paano maging credible yan, mga kababayan? Na yung Vice Presidente wala mang ginagawa, tapos may performance rating. Hindi yan yung topic natin. Kundi ito po, statement ng Palasyo Malacanang na yung police report daw alleging involvement of the First Lady on death of Paulo Tantoco doon sa LA, fake daw yon. So fake po itong pinapakala. Sa bagay, walang butas eh. Dapat may butas. Sabi ni Bato de la Rosa, ito anya, authentic ito. May butas anya eh. Di ba yung investigasyon ni Bato de la Rosa? Sasabing may document daw na nagpapatunay na yung ating Pangulong Bongbong Marcos nasa lista ng PIDEA. Ito anya oh. May butas. Ito, walang butas. Fake nga. Yan o, wala mang butas ito po. Pero nakalagay yung pangalan ni Lisa Marcos. Oh. Lisa Araneta Marcos. So, possibly, kuan lang po ito. Tinahi-tahi nga eh. Possibly, AI-generated po ito. Ginawa-gawa na naman po ng mga salot sa ating lipunan para siraan po yung First Lady. At saka, yung ating Pangulong Bongbong Marcos para
iupo na nila si Sara Duterte. Tulad ng laging sinasabi po ni Harry Roque. At na po si Harry Roque. Grabe ang desperation ni Harry Roque kasi palaboy na siya dyan sa Europe. O ngayon, panoorin natin yung press briefing ni Jose Castro sa pagdeklara na yung police report ng LA ay fake. Gawa-gawa lang po, mga kababayan, yung sinasabing police report. Manufactured lang yon, mga kababayan, para gamitin sa propaganda. News of the late Paolo Tantoco's death revealed cocaine overdose and remains an open investigation. Since he's part of the First Lady's entourage, may we know if the First Lady will comment on this? And from the Malacanang po, the presidential sister released a statement. Senator Amy is calling for a comprehensive report from the palace to dispel further speculation. Nakakalungkot. I was today years old. Dahil yung mga pribadong tao na nagluluksa ay nadadamay sa pamumulitika. Ginagamit ng ibang mga obstructionists para masira ang First Lady, ang Pangulo at ang administrasyon na ito. Nakakahiya ang kanilang mga ginagawa. Unang-una, si Mr. Paolo Tantoco ay hindi po kasama sa official entourage ni FL o ni First Lady ng unang ginang. Nakakahiya dahil gumawa sila ng peking police report. Naturingan journalist, mga dating spokespersons, hindi marunong mag-imbestiga ng sarili. Hindi sila nagiging journalist, kundi nagiging propagandista ng kanilang mga sinusulong na interes. Ang sinasabing police report na naipost sa Facebook ay isang malaking kasinungalingan. Kahit kayo po mismo ay maaaring mag-imbestiga sa nasabing lugar sa Beverly Hills Police Department para malaman nyo na yung nilagay sa Facebook na may guhit na color pink, kung di ako nagkakamali, ang parting yun ay dinagdag lamang. Nag-start ang mga salitang, and I quote, "and the cause of initially suspected to be drug overdose," up to the word Miro, yan po ay dinagdag lamang. Ito ay mga gawain upang masira ang unang ginang. So, dinagdag lang ito, mga kababayan. And Alexa Miro. Ito, dinagdag ito lahat. Tampered yata talaga. AI. Generated siguro to, mga kababayan. Tapos, hinighlight sa pink yung pangalan ni First Lady Lisa Marcos. At ang administrasyon na ito. Para sa pampersonal na interes. Tandaan po natin, ang unang ginang po, nung siya ay nasa Los Angeles, ay meron po siyang security service na provide ng US. At meron din po siyang kasamang PSG. Hindi rin po siya nag-stay sa nasabing hotel ni Mr. Tantoco. Iba po ang kanyang hotel. At meron po siya mga activities March 8. Kung pwede po nating maipakita sa monitor. March 8, makikita niyo po sa screen na mayroong konsyerto para sa Filipino. Makikita niyo sa larawan din, Secretary Cristina Frasco. March 8 yan ginanap, hapon hanggang gabi. Papaanong masasabi ng mga obstructionist na to, ng mga fake news peddlers na to, ang patungkol sa nakita nila mga tao doon sa vicinity. Kaya po yan ay dinagdag lamang. Nandito naman po yan sa Facebook ng unang ginang. Pero kahit ito po ay nasa Facebook at ito po ay nai-report naman, pilit nilang binabago ang kwento at nakakalungkot dahil kapwa Pilipino ang kanilang niloloko para sa kanilang personal na interes. So muli,
Sa mga journalist na nagpapanggap na kayo journalist, pero lumalabas na kayo propagandista, maawa po kayo sa bansa. Maawa po kayo sa taong bayan. Huwag niyo pong lokohin ang mga Pilipino. I think ang minimin niya, mga kababayan na journalist, si Bobby Tiglao, yung nagpakalat niyan dito, propagandista na po, mga kababayan. Last July 12, the country commemorated 9 years of the arbitral ruling. Yusek, magandang hapon. Just to follow up on Tantoco case, I would like to reiterate that Senator Amy Marcos issued a statement urging Malacanang to release a comprehensive report about what happened, the whereabouts of the First Lady. Do you see a need for this? Are you going to heed to this call? Nagsalita na po ako ngayon. Pinaliwanag na po natin lahat ng mga katotohanan. So, wag po tayo kasing maniwala masyado sa drama, sa gimmick, sa gawa-gawang kwento. Siguro din tayo po bilang miyembro ng media, kaya din po natin alamin kung ano ba talagang katotohanan dito. So, sinasabi ko na po, yung police report na yan, it's a fake document. Pero how's the First Lady, Yusek? Walang, okay lang siya. Alam niya kasi po yung katotohanan. Sa totoo lamang po ayaw niya sana ito nang lumaki pa dahil ang administrasyon na ito ay para ipakita ano bang ginagawa ng Pangulo, anong trabaho ng Pangulo, at paano ba kami magtrabaho para sa taong bayan. Pero pilit na ginigiba, pati ang unang ginang, para maapektuhan ng Pangulo at ang kasalukuyang administrasyon. Pero wala pong ikinababahala ang unang gilang dahil alam po niya ang katotohanan at makikita mismo ang mga records na yan. So, ang dapat mabahala dito, yung mga naninira sa kanila dahil hindi nila magigiba sa gamit na to, ng mga fake news na to, ang administrasyon na ito. O ngayon, iningan rin na mga kababayan si Yossi Castro sa tumaas na ratings ng ating Pangulo kung ano yung masasabi ng Palasyo Malacanang. Good afternoon, ma'am. Ma'am, tumaas po yung trust rating ng Pangulo noong May 38%, ngayon June 48%. Ano po yung nakita nating factors na nakatulong para po tumaas yung trust rating ng Pangulo despite po ng political noise at pamumulitika laban sa kanya at sa administrasyon po? Oo nga, no? Kahit na sobrang panggigiba sa kanya ng mga obstructionist na ito nang walang magawa kundi manira na manira at hindi makita magagandang trabaho ng Pangulo. Sa ating palagay, yung mga taong, mga respondents dito, na siyang naging parte ng survey na ito ay nakita nila kung ano ba ang ginagawa ng Pangulo at ng administrasyon. Pero tulad po na sinabi natin, masaya naman na nakikita na po ng taong bayan ang ginagawa ng administrasyon. Pero muli, uulitin po natin, ang numero po ay hindi po magiging factor para sa Pangulo na magpakampante dahil kahit ano pa pong numero ang lumabas sa survey, tuloy-tuloy lang po ang ating Pangulo at ang administrasyon na to na magsilbi at magtrabaho. Numbers lang naman ito po. Kasi ma'am si VP Sara po, 61% ang trust rating niya. Ano po kayang gagawin ng gobyerno para man lang makadikit doon sa trust rating ng... Wala po kaming gagawin kundi magtrabaho. Magtatrabaho po kami na magtatrabaho at hindi po kami magbabakasyon hanggat sa kakayanin. Trabaho lang ng trabaho. Thank you po. Di paano yan? Mga DDS vloggers, bukya na naman kayo. Fake pala yun. Sa bagay, pag galing sa kampo ninyo po, lagi man fake. At naniniwala kayo sa fake, wala na kaming magagawa kung yan ang paniwala ninyo. Choice ninyo na maniwala sa fake news. Tama ba? Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online.
I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya: boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.